Hindi mapakali si Juancho habang hinihintay si Almira. Panay na rin ang tingin niya sa oras dahil ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang hapunan. Ngunit hanggang ngayon ay kausap pa rin ng mga magulang niya ang kanyang asawa. Nagpalipas pa siya ng halos kalahating oras at nang hindi pa rin bumabalik si Almira sa kwarto nila, ay nagpasya na siyang bumaba nang nasa hallway pa lamang siya nang marinig niya ang boses ng kapatid. "Kuya, how are you?" Masiglang bati naman ni Agatha bago nilapitan at niyakap na mahigpit ang kapatid. "I'm good. Hindi ko na kailangang kumustahin ka dahil alam kong malaki ang problema mo ngayon. Kaya nga biglaan ang pag-uwi ko." Pasaring naman ni Juancho kay Dylan na tahimik na nakaalalay sa kapatid. Magmula nang malaman niya na ito ang dating boyfriend ni Almira ay lalong kumulo ang dugo niya rito. Naramdaman naman ni Agatha ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki kaya inilihis niya ang usapan. "Magsisimula na siguro ang hapunan. Namiss ko talagang specialty ni Mami." Masiglang tura naman niya at inaya ng bumaba si Dylan. Ayaw niyang iwan ito sa kanyang kuya dahil nasisiguro niyang may hindi magandang mangyayari sa dalawa. Naikuyom na lamang ni Juancho ang kamao habang pinapanood ang dalawa patungo sa komedor. Ngayong nasaksihan niya kung paano protektahan ni Agatha si Dylan, ay nasisigurado niyang mahal ito ng kapatid, kaya hindi niya hayaang sirain ni Almira ang kaligayahan ng kapatid. "Sweetheart, anong problema? Kanina ko pa napapansin na malungkot ka." Nag-aalalang tanong naman ni Dylan sa asawa. Kahit sino naman ay malulungkot kung puro problema ang ibinibigay mo sa asawa mo. Pasinghal na tugon naman ni Juancho pagpasok sa dining room. Sabay na napalingon sa likuran niya sina Agatha at Dylan. Hindi nila namalayan na nakasunod pala sa kanila si Juancho. Matalim ang mga tingin nito kay Dylan. "Kaya nga nandito ako para ayusin ang problema namin. Tarantado ka pala. Kung gusto mong ayusin ang problema ninyo ng kapatid ko, bakit hindi mo putulin ang relasyon mo sa girlfriend mo?" Namumula sa galit si Juancho. Pilit niyang kinukontrol ang sarili upang hindi maging marahas sa kaharap. "Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." Malumanay na tugon naman ni Dylan. "Kuya, please, calm down. Pwede naman kayo mag-usap ng hindi nagsisigawan." Pakiusap naman ni Agatha sa kapatid. Hindi pinansin ni Juancho ang kapatid bagkus ay walang pangingimi niyang kinumpronta si Dylan tungkol sa nasaksihan niya. "Paano mo ipapaliwanag sa akin ang pagtatagpo ninyo sa family room kanina? At talagang dito pa sa pamamahay namin?" Napakagat ng pang-ibabanlabi naman si Agatha. Hindi niya inaasahan na nakita pala ng kanyang kuya ang pagpasok ng dalawa sa family room. Magpapaliwanag sana si Dylan ngunit muling nagsalita si Juancho. "Mamaya natin pag-uusapan yan sa harap ni na Daddy at Mami." Pahayag naman ni Juancho. Napabuntong hininga na lamang si Dylan. Madaling paliwanagan ang mga magulang ng mga ito at ipinag-aalala niya lang. Ngayon ay si Agatha. Paano niya papaniwalain itong wala silang relasyon ni Almira? Naiinis siya dahil kung bakit naman kasi nandito ang babaeng iyon. "Kuya, Dylan, kung ano man ang problema natin, sana hindi ito mapag-usapan habang kumakain. Marami tayong oras para pag-usapan ito. Pwede bang i-enjoy na lang natin ang hapunan?" Seryoso niyang turan sa mga ito. "Okay." Tanging nasambit na lamang ni Juancho. Si Dylan naman ay napatango na lamang bilang pagsang-ayon. "Nasaan palang asawa mo, kuya?" Biglang tanong naman ni Agatha sa kapatid. Kanina pa niya ito gustong tanungin ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. "Kausap ni na Daddy at Mami." Maikling tugon naman ni Juancho. Agad na tinawag naman ni Agatha si Manang na nakatayo sa hindi kalayuan. "Manang, patawag po ninyo si na Daddy." Sinusundo na sila ni Sally. Mabilis na tugon naman na matanda sa kanya. Nang mapatingin naman si Agatha sa kapatid ay titig na titig ito sa kanya. "Why?" Nagtataka niyang tanong dito. "Ilang buwan na yan?" Sabay baba ng tingin ni Juancho sa tiyan ng kapatid. 10 weeks na, kuya. Kayo, may plano na rin ba kayo magka-baby?" May halong pang-aasar na tanong naman niya rito. "Depende kay Dylan.
Mabilis na tugon naman ni Juancho. Napakunot ang noo naman ni Dylan. Nagulat siya sa narinig. Bakit depende sa akin? Wala naman akong kanilaman sa inyong mag-asawa. Nginisehan naman ni Juancho ito. Mamaya mo sabihin sa akin yan kapag ipinakilala ko na sa iyo ang asawa ko. Muli pa sana magsasalita si Dylan ngunit bumungad na ang mag-asawang Almeda at kasama ng mga ito si Almira. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo niya nang tumayo si Juancho at inakbayan nito ang babae. Lihim na napangiti naman si Juancho habang pinagmamasdan ang naging reaksyon ni Dylan. Naisip niya na tama ang naging desisyon niya. Napakasalan si Almira. Ngayon ang pagtutuunan muna niya ng pansin ay ang problema kay Dylan. Sa mga susunod na araw na lamang sila magtutuos ng asawa. Tungkol sa nalaman niya mula kay Yvette. I want you to meet my wife, Mrs. Almira Almeda. Pagpapakilala naman ni Juancho sa asawa kay Dylan. Mariin niya ring pinisil ang balikat ng asawa upang paalalahanan ito tungkol sa kasunduan nila. Hindi mo na siya kailangang ipakilala sa akin. Kilala ko siya, kaya pala nandito rin siya sa mansyon. Tamang-tama ang pagkakataong ito. Dahil gusto kong maliwanagan ang isyo between sa akin at kay Almira. Nakangiting tugon naman ni Dylan. It is not proper to discuss it over our dinner. Kumain na muna tayo bago natin pag-usapan yan. Putol naman ni Ryan sa sasabihin pa sana ni Dylan. Sa pagdating ni Juancho ay malakas ang kutob niya na ngayong gabi ay matatapos na ang problema ng kanyang bunso. Ang susunod naman nilang aayusin mag-asawa ay ang kay Juancho at sa biglaang pagpapakasal nito. Halina kayo at maupo na. Masarap ang mga pinahanda kong dinner natin. Aniyaya naman ni Ariana sa masiglang boses. Damang-dama niya ang tensyon na bumabalot sa pagkainan at pilit niyang pinapasaya ang atmosphere. Ikaw Almira, huwag kang mahihiya sa amin dahil parte ka na ng pamilya. Baling niya sa bagong manugang na naupo sa tabi niya. Halos nakatungo lamang si Almira na maupo ito. Hindi siya makatingin ng diretso kay Agatha. Kinukutkot niya ng konsensya dahil sa pakikipagsabwatan niya kay Yvette. Mula sa simula ay naging mabuti itong amo at kaibigan, tapos heto pa ang iginanti niya rito. Welcome to our family, Almira. Kayo rin pala ang magkakatuluyan ni Kuya. Sabay tapon ng makahulugang sulyap sa nakakatandang kapatid. Doon lamang napataas ng ulo si Almira nang marinig ang mabait na boses ng kanyang boss. Sa kabila ng lahat ay hindi niya nakaringgan ito ng panunumbat. Ma'am, I'm sorry. Nagsimula nang gumaragalgal ang boses niya. Hindi ko na gustong marinig pa yan. You are my sister-in-law now. Dapat nga ate na ang itatawag ko sa'yo. Magkwentuhan tayo mamaya, okay? Nakangiting tura naman ni Agatha. Sa kabila ng mga nangyayari ay hindi niya kayang magalit kay Almira. Dahil magmula sa simula ay itinuring na niya itong kapamilya. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang pumasok ang isa sa mga kasambahay. May hawak itong cellphone na walang tigil sa pagtunog. Sir, inaayos ko po ang mga gamit ninyo ni Ma'am Almira sa closet. Kaya lang po kanina pa po nagre-ring ang cellphone ninyo. Baka importanteng tawag po. Pagpapaliwanag nito sabay abot naman kay Juancho ng cellphone. Hindi akin yan. Malamig na tugon naman ni Juancho. Sabay lingon niya naman kay Almira. Nahihiyang kinuha naman ni Almira ang kanyang cellphone sa katulong. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang makita kung sino ang tumatawag. Agad niyang pinindot ang end call button at humingi ng paumanhin sa mga kaharap. Hindi pa siya natatapos magsalita nang muli na naman itong tumunog. Kaya wala na siya nagawa kundi ang magpaalam sandali upang kausapin ang nasa kabilang linya. Nagmamadali niyang tinungo ang veranda at siniguro niya na walang makakarinig sa kanya. Yvette, ano na naman ang kailangan mo? Bayad na ang utang ko sa iyo Naiiritang bungad naman niya sa kabilang linya. Kung inaakala mong tapos na tayo, Almira, nagkakamali ka. Hindi ka pwedeng tumalikod sa pinag-usapan natin. Kung gusto mo pang mabuhay ang pinakamamahal mong asawa. Sabay halakhak nito. Nailayo naman ni Almira ang telepono sa kanyang tainga sa sobrang lakas ng boses nito. Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Tinapos ko na kung ano man ang napag-usapan natin noon. Nagsisimula ng mag-alala si Almira para kay Juancho.
Naisip niya na kailangan na niyang ipagtapat dito ang tunay na pagkatao ni Yvette bago mahuli ang lahat. That's bullshit! Huwag mo akong sinusubukan. Dahil baka matulad ka sa ama ni Dylan. Kung ang matandang yun ay nakaligtas, pero ikaw sisiguraduhin kong mabubura ka sa mundong ito. Naghihysterikal na galit na wika ni Yvette. Nanginig naman ang buong katawan ni Almira. Sa narinig at ang pagkatakot ay nabitawan niya ang hawak na cellphone. Nanatili muna siya ng ilang minuto sa veranda upang pakalmahin ang sarili. At gusto rin niyang mapag-isa sandali upang makapag-isip na maayos. Muntik na niyang mapasigaw na may magsalita sa likuran niya. Lately, nagiging magugulatin ka. Hindi ka naman dating ganyan. Paninita naman ni Juancho sa asawa. Sinundan niya ito nang hindi muling bumalik sa dining room. Kasi naman, bigla ka nilang sumusulpot. Pilit na pinapakalma naman ni Almira ang sarili. Dahil na mga kasalukuyang iyon ay talagang ninenervyos siya. Nasisiguro niyang lilikha ng malaking gulo ang ipagtatapat niya sa mga ito. Sino ang tumawag sa'yo? May pagdududang tanong naman ni Juancho. Lumapit pa siya sa kinatatayo ng asawa at tumabi rito. Si Yvette ang tumawag. Simula ni Almira at marahang napakagat sa ipang ibabang labi niya. Ano na naman ang kailangan sa'yo ng babaeng yun? Hindi pa nga tayo nakakapag-usap na maayos tungkol sa pinagagawa sa'yo ng babaeng yun. Nakikipag-deal ka na naman sa kanya. Pagalit na pahayag naman ni Juancho. Napabuntong hininga naman si Almira bago nagsalita. Juancho, sa'yo talaga galit si Yvette. Gustong mapamura naman ni Juancho sa narinig. Kung hindi niya sana nalaman na malaki ang inggit ni Almira sa kanyang kapatid, ay paniniwalaan niya ito. Ngunit naisipan niyang makisakay na muna sa kalokohang gustong palabasin ng asawa. Paano siya magagalit sa akin? Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala, pero nagkaroon kayo ng relasyon ng kapatid niya. Mabilis na tugo naman ni Almira. Napakunot ang noo naman ni Juancho. Inaya niya itong maupo sa isang bench na medyo nasa bandang sulok upang makapag-usap sila na maayos. Almira, siguraduhin mo lang na totoo lahat ang sasabihin mo. Dahil hindi ko na muling mapapatawad pa ang mga kasinungalingan mo. Pagbabanta naman ni Juancho na makaupo na sila. Kahit kailan ay wala akong kasinungalingang sinabi sa'yo. Ako lang ang nakitang pagkakataon ni Yvette para makapaghiganti sa'yo. Matapang na tugo naman ni Almira. Mariing pinigilan naman ni Juancho ang sarili para hindi mapasigaw sa asawa. Makinig ka mabuti sa akin, Almira. Ayokong makipag-usap ka pa sa Yvette na yon. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo sa akin. Mariing tura niya. Gusto rin niyang iparating sa asawa na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. You're in denial, Juancho. Dapat makinig ka muna sa akin. Kung gusto mo talagang tulungan ang kapatid mo, malaki ang galit sa'yo ni Yvette dahil sa nangyari sa kapatid niya. Ang paniniwala niya ay pinaglaruan mo lang si Ali. Giit naman ni Almira. Sana nag-artista ka na lang. Ang galing mong umarte. Pero hindi mo ako makukuha sa ganyan. Kilala ko ang motibo mo. Kayaw tigilan mo ako sa pagmamanipula mo. Hindi na napigilan pa ni Juancho na ipakita ang inis niya rito. Napatayo naman sa kinauupuan si Almira at pilit na pinapakalma ang sarili. Ayaw niya makipagtalo kay Juancho ngayon dahil gusto na niyang matapos pa ang kasinasangkutang problema. Juancho, please. Gusto ko nang matapos ang gulong ito. Kailangan ding malaman ni Dylan na ano ang dapat kong malaman. Mabilis na sabad naman ni Dylan. Pinasundo sa kanya ang mag-asawa nang hindi na muling bumalik sa komedor. Inis na nilingon naman ni Juancho ang bagong dating. Hindi ko alam na tsismoso ka rin pala ngayon, ha, Dylan? Mabutit nandito ka na, Dylan. Paimbestigahan ninyo si Yvette. Siya ang may kagagawan sa nangyari sa papa mo. Agaw na wika naman ni Almira sa mga sasabihin pa sana ng asawa. Girlfriend siya ng best friend ko. At hindi ako makapaniwala na gagawin sa amin ito ni Yvette. Naguguluhang napaupo naman si Dylan sa katapat na bench na kinauupuan ni Juancho.
Natatawang napapailing naman si Juancho habang pinagmamasdan ang bayaw. At talagang pinaniniwalaan mo ang pinagsasabi nito. Sabay turo niya kay Almira. Talagang dapat ninyo akong paniwalaan para matapos na ang problemang ito. Juancho, nakikiusap ako sa'yo. Hindi na ito. Huli na ito, please. Please, makinig ka sa akin. Sa unang pagkakataon, ay seryosong nakikiusap naman si Almira. Okay, pagbibigyan kita at gaya ng sinabi mo, hindi mo ako mapipilit na papaniwalain ko ang mga sasabihin mo. Napabuntong hininga naman si Almira bago nagsimulang ipagtapat kay Dylan ang tungkol sa naging sabuatan nila ni Yvette. Pati na rin ang nalaman niya tungkol sa ginawa ni Yvette. Sa ama nito ay sinabi na rin niya. Almira, why did you do that? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Dylan. Kilala niya ito na hindi basta nasisilaw sa pera, kaya nagulat talaga siya nang marinig ang ipinagtapat nito. I don't have any choice. Bankrupt na ang mga negosyo namin dito, kaya kinailangan namin na mag-migrate sa Amerika para makaiwas na rin sa panlalait ng mga tao. Na magkasakit ang papa, naglakas loob akong lumapit kay Yvette dahil isa siya sa mga itinuring kong kaibigan. Hindi ko naman alam na gigipitin niya ako ng ganito. Naluluhang paliwanag naman ni Almira. Wala akong natatandaan na naging kasalanan ko kay Yvette. Bakit gusto niyang maghiganti sa akin at idinamay pa niya si Agatha? Napasambunot sa sariling buhok naman si Dylan. Sa mga naririnig niya ngayon, ay pakiramdam niya ay biglang sumakit ang ulo niya. Alanganing nilingon naman ni Almira si Juancho na tahimik lamang na nakikinig sa kanila. Gusto niyang humingi ng pahintulot dito kung maaari niyang sabihin kay Dylan ang totoong dahilan. Tanging-tango na lamang ang naging tugon niya sa kanya. Hindi naman ikaw ang gustong paghigantihan ni Yvette. Si Juancho. Nagkataon lang na si Agatha ang nakita niyang way para makapaghiganti siya kay Juancho. Ano nangyayari rito? Bungad naman ni Agatha nang makitang nakatayo si Dylan habang nakakuyom ang mga kamao nito. Sinundan na niya ang mga ito nang lumipas ang 15 minutes na hindi pa rin bumabalik ang asawa. Nagsimula na rin siyang kabahan dahil baka nagkasagutan na naman ang mga ito. Pagkarinig sa boses ng asawa ay mabilis na nilapitan ni Dylan at mahigpit na niyakap ito. Oh my God, sweetheart. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Bulong niya rito. Marahang kumalas naman si Agatha sa pagkakayakap nito. May nangyayari na naman na hindi ko alam. Tuwid niyang tiningnan sa mga mata si Dylan. Nanatiling tikom naman ang bibig ni Dylan. Kung si ama susunod, mas gugustuhin pa niyang huwag ipaalam dito ang mga negatibong balita dahil hindi makakabuti sa pagbubuntis nito. Agatha, ang sabi sa akin ni na mami na maselan daw ang pagbubuntis mo. Pag-iwas naman ni Juancho sa tanong ng kapatid. Kuya, I'm okay. Hindi ko naman hahayaang mawala ang magiging anak ko. Hinila pa niya si Dylan upang muling umupo. Ngayon, handa na ako makinig. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kanilang tatlo. Alam na kung sino ang nasa likod ng nangyari sa papa ni Dylan. Si Almira na ang naglakas loob na nagsalita rito nang nanatiling tahimik ang dalawang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Agatha. Talaga? Sino raw? Ano ang motibo nito? Sunod-sunod na tanong niya. Para paghigantihan ako. Mahinang pahayag naman ni Juancho. Kahit hindi niya aminin ay kumbinsido siya sa motibo ni Yvette. Ngunit may pagtatalo pa rin sa kanyang kalooban. Wait. Parang naguguluhan ako. Napakunot ang noo naman ni Agatha. Kuya, bakit naman nasama ka rito? Patuloy na wika nito. Naging isa sa mga girlfriend ko ang kapatid ni Yvette. Siya ay may kagagawa ng lahat ng ito. Okay. Naiiling na sabi naman ni Agatha. Sana naman kuya magtino ka na ngayon sa asawa mo para hindi na ito maulit pa. Sabay tapo na makahulugang tingin naman kay Almira. I'm sorry. Nadamay ka pa sa mga kalukuhan ko. Kapag tuluyan kang napahamak, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Baka pati ang mami ay itakwil na ako.
Puno ng pagpapakumbaba ang boses naman ni Juancho. Kung nagkataon baka bukas o sa susunod na mga araw, nasa kulungan na ako. Sa kaisipang iyon ay halos mangilabot naman si Agatha. Sa tingin mo, hahayaan kong mangyari yun sa'yo? I'm willing to spend all my money just to prove that you're innocent. Sabad naman ni Dylan at marahang kinabig pa niya ito upang mapasandig ang ulo nito sa kanyang dibdib. Nakangiti naman si Almira habang pinagmamasdan ang dalawa. Masayang masaya siya para sa dalawa. Huwag mo na ulit akong pagsilosan. Kung ano man ang naging relasyon namin ni Dylan, ay nakaraan na yon. Tumayo pa siya at iniabot ang kanang kamay niya rito. Imbes na makipagkamay si Agatha rito ay mahigpit niya itong niyapos. Masaya siya sa mga nangyayari ngayon at nasisiguro niya na magiging maayos ang pagsisimula nila ni Dylan. Lalo na at isa-isa nang nalulutas ang mga problema nila. Ginitian naman ni Almira si Juancho nang magkasarilinan sila. Salamat. Dahil pinaniwalaan mo ako. Huwag ka masyadong magsaya dyan. Dahil ginawa ko lang yun para sa kapatid ko. Hindi dahil pinaniniwalaan ko ang mga kalokohan mo. Walang lingon-likod na iniwan naman ni Juancho si Almira. Napabuntong hininga na lamang si Almira na mapag-isa. Naisip niya na hindi na mahalaga kung maniwala sa kanya si Juancho. Ang tanging nasa isip niya ay makakauwi na siya sa kanyang tita.